Nagkasa na po ng hiwalay na investigasyon ng Department of Labor sa gumuhong gusali sa Pampanga. Matagal na daw dapat itong pinahinto dahil sa mga nakita noon na iba't ibang paglabag. At live mula sa Pampanga, may Express Report. Simon Gualvez. Mon, ano ba ang nakita ng DOLE dyan sa site? Ruth, yung pagtatayo ng barracks at pagtira ng kanilang mga pamilya sa loob mismo ng ginagawang hotel. Ilan yan sa mga pinuna ng bagong talagang DOLE Secretary na si Francis Tolentino nang inspeksyonin ang Ground Zero dito sa Angeles City sa Pampanga. Malinaw daw na paglabag kasi yan sa occupational safety and health standards ng DOLE. Git ni Tolentino, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-iinspeksyon sa site mula na magpatupad ng stoppage order dito ang ahensya noong nakaraang taon. Bagay na mukhang hindi raw nagawa ng DOLE Region 3 sa kabila ng visitorial powers nito. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim. Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Ang sinabi sa akin ni Mayor, meron daw ibang report na may kasamang pamilya sa loob. Hindi kasama dapat yon. So, paigtingin natin yung inspection team ng DOLE. Samantala, nagkasa na rin ang hiwalay na investigasyon ng DOLE tungkol naman sa nakita nilang paglabag ng may-ari at kontraktor nito. Nakatakda rin magbigay naman ng tulong ang DOLE sa mga naulila at kaanak ng mga nawawala pa, pati na sa mga apektadong manggagawa sa site. Nag-inspeksyon na rin dito si DILG Secretary John Vic Remulla. Ipinag-utos niya ang pagbuo ng fact-finding team at pagbabalik sa search and rescue ng operasyon. Pakinggan natin ang mensahe ni DILG Secretary Remulla sa mga kaanak ng mga biktima. Huwag kayong makawalan ng pag-asa. Sa trahedyang ganito, baliwalang magkakahiwalay tayo ng opinion Maniwala kayo sa amin na gagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay. Ruth, bukod dito, nakatakda rin daw hilingin ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagpapatupad ng whole departure order dito nga sa may-ari at kontraktor nito, lalo't hanggang sa ngayon hindi pa rin sila nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. At sa ngayon din, nananatili pa sa 16 ang patuloy na hinahanap base sa record o tala ng mga responders dito sa area. Ruth. Mon, may tugon ba yung mga responders, sinabi mo, dahil nga pinapatuloy itong rescue ops, ano? Kasi di ba nung una sinasabi nga mahirap na sa parte nila dahil parang wala nang, pag ganyan kahaba na yung panahon, ano, baka wala nang signs of life? Yes, Ruth, ang sinasabi naman nila, yung pag-announce nila na itinigil yung rescue technically ay dahil nga raw wala nang nakikitang signs of life nung sila ay magsagawa ng thermal scanning at ng pag-deploy ng kanilang life detector equipment. Pero patuloy pa rin naman daw ito, kumbaga search, rescue, and retrieval operations. Kaya naman talagang nandoon pa rin yung kanilang panghingi ng pangunawa sa mga kaanak na hindi pa rin daw sila titigil. Kaya hanggang sa ngayon, kapag inobserbahan namin yung kanilang kilos dito, maingat ang bawat galaw dahil nga umaasa sila na may mga buhay pa kahit paano o kung wala man, talagang dapat mapanatili yung dignidad ng mga katawan na posibleng na-trap dito sa gumuhong gusali. Ruth? Yan po ang ulat ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.